RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Overas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ang Pilipinas obligado pong magbayad ng danyos sa napatay na Taiwanese fisherman. Dole iniimbestigahan na ang mga report na may pagmaltrato sa mga OFW sa Taiwan. Hindi naman po tama na gagamitin naman ito ng Taiwan upang mapili tayong pumasok sa isang kasunduan para sa isang fishing agreement salungat sa ating national interest. Ang impormasyon na namin nakuha sa PECO, tuloy-tuloy naman daw ang kanilang pagpuproseso ng visa ng mga OFWs na papunta sa Taiwan. Apela ng una na wag munang magdeklara ng mga nanalong senador. Pag-uusapan sa pulong ng COMELEC mamaya. Unless ang desisyon namin i-grant yung petition ng una. Sahod mga kasama na magsisimula pong guro kasabay ng K-12 law, tiniyak ng DepEd. Ang suporta ng mga magulang inaasahan ng pamahalaan. Ito pong ating K-12 na batas na nalagdaan po kahapon ng ating Pangulong Noynoy Aquino ay walang kaduda-dudang ating kailangan. Suportahan po natin ito. World Health Organization nagbabalang maari nang maipasa ng tao sa tao ang coronavirus. Pamintang negosyo, target rice production ng National Food Authority na nagpasa na. At abroad, may 30 patay sa magkakahiwalay na pagsabog sa Baghdad. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. In ka na ba sa mainit na balita? Makinig na para hooked ka na sa latest news at sarap ng Mega Sardines in Easy Open Can. This is my best friend. Just got back from a long trip. I just get word? Yes. Kill him by 10 o'clock or you're dead too. What do you want to do until then? I could really party. Hey, no drugs at the bar. This is prescription. I got the hypertension. I'm gonna try it. Nice work. Crystal Sky Multimedia presents Stand Up Guys, starring Academy Award-winning actors Al Pacino, Christopher Walken, and Alan Arkin. Nominated at the 2013 Golden Globe for Best Original Song by the legendary John Bon Jovi. In cooperation with Dream Satellite TV, reaching you, touching you, and People's Television Network. Now showing in theaters near you. Init, ulan, lamig. Mga baby ko baka magkasakit. Big Soluble Electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Iwasakit ng mga alaga. Go big before it's too late. Big Electrolytes. Yes, yes, yes. Big Electrolytes, immunity elevating big water solubles. For all kinds of weather, for all kinds of animals. Sa Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy, umaapaw na ang saya, umaapaw pa ang papremyo. Pwedeng manalo hanggang 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, isulat ang promo title Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number at pirma. Ilagay sa envelope kasama ang 2 empty wrappers ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Sa envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Promo week number na sinasalihan at proof of purchase. Pumunta sa RMN stations at ihulog sa Dropbox. Mas maraming entries, mas maraming chance maging milyonaryo. Hatid sa inyo ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Tamis ang hang-sarap na kayang-kaya ng mga kids. Promo period starts April 22 to July 20, 2013. Per DOH FDA permit number 0825, series of 2013. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide.
Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Webes, May 16, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. At ako naman si Wayne de la Peña. Tayo ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DYRR 792 RMN Ormoc, DXPR 603 RMN sa Pagadian at sa DWRS 927 sa RMN Vegan. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at sa WRMN New York, USA. At sa lahat po ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Komplikado ang kasong kinasasangkutan ngayon ng Pilipinas laban sa Taiwan. Sa opinyon ng international lawyer na si Professor Harry Roque, sinabi nito na ginagamit ng China government ang kaso ng mga islang Taiwanese na nasawi habang nasa Philippine territory. Ang Taiwan ay probinsya ng China na umaangkin sa West Philippine Sea. Ayon kay Roque, dapat lamang nasagutin ng Pilipinas ang danyo sa pagkamatay ng mangisdang si Hong Shi Chen, pero hindi dapat isuko ng bansang karapatan sa West Philippine Sea. Base sa nakuha impormasyon ng University of the Philippines Center for International Law, bukod sa public apology at danyos o bayad, may iba pang agreement na inilalatag po ang Taiwan para tuluyang makuha ng China sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Akin po kung talaga tayo nagkaroon ng pagkakasala, humingi ng tawad, magbayad ng kompensasyon, pero hindi naman po tama. Nagagamitin naman ito ng Taiwan, pagsasamantalahan nila upang mapili tayong pumasok sa isang kasunduan para sa isang fishing agreement, talungat sa ating national interest. Sa ibang banda, sinabi po ni Roque na may leksyon sa Philippine government ang pangyayaring ito. Anya nakita ang pagkakaisa ng mga Chinese at Taiwanese sa iisang kaso lamang na hindi kayang gawin ng gobyerno ng Pilipinas sa kabila po ng libo-libong mga Pilipinong pinapatay, ikinukulong at ginagahasa sa iba't ibang panig ng mundo. Matuto po tayo sa ginagawa ng Taiwan ngayon. Kaisa-isahan pong Taiwanese ang namatay, pero nakita niyo po yung buong estado nila, ang buong bayan nila ay nagkakaisa. Sana po ganito rin yung proteksyon na bibigyan natin sa ating mga kababayan pag sila naman ay nagiging biktima sa ibang bayan. Matatandaan, bagamat humingi po ng paumanhin ng Pilipinas sa pagkamatay ni Hong Shi Chen, naglabas pa rin ng sanksyon ng Taiwan laban sa bansa. Mga investigador ng Taiwan dumating na kanina. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Atraha. RMN Report! Alas 9:45 kanina nang dumating ang 14 na investigador na pinadala ng Taiwan kaugnay ng pagkakabaril at pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa kanilang kababayang mangingisda sa Batanes. Ang naturang team ay kinabibilangan ng Director ng Justice Ministry, Minister of Foreign Affairs ng Taiwan at ilang kagawad ng Taiwanese Police. Sakay ng China Airlines ang Taiwanese investigators at anila sila ay mag-ocular inspection sa karagatan ng Batanes. Umaasaan nila sila na makikipagkooperasyon ang pamahalaang Pilipinas sa kanilang gagawing investigasyon. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Philippine Coast Guard naman ay handang tumulong sa NBI sa investigasyon sa pagkamatay ng isang Taiwanese. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Kinumpirma nga ng pamunuan ng Philippine Coast Guard ang pakipagtulungan ng kanilang mga tauhan sa isasagawang investigasyon ng NBI kaugnay sa naganap na insidente sa Balintang Channel sa pagitan ng Batanes at Babuyan Island. Ayon kay Lieutenant Commander Arman Balilon, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, kagad nilang nirelieve sa pwesto ang 11 opisyal ng MCS vessel. Ito ay upang bigyan ng sapat ang pagkakataon ng mga ito na makapaghanda ng sayang paliwanag sa isasagawang investigasyon. Nauna na nakaramdam ng demoralisasyon ang ilang tauhan ng Coast Guard, bunsod na ipinapalutang ng ilan na sila umano ang may pagkakamali sa naturang insidente. Gayong tumatalima lamang sila sa kanilang responsibilidad na pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Matatanda isang Taiwanese fisherman ang napatay ng mga miyembro ng Coast Guard matapos siya putukan ng Coast Guard ang kanilang sinasakyan fishing vessel makarang maispatan ng BPAR MCS 300 vessel ang 4 na Taiwanese fishing vessel sa layong 164 miles mula sa pinakadulong timog na bahagi ng Balitang Channel sa Batanes. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, epekto ho ng issue na yan, wala pang konkretong report naman ang natatanggap ang Department of Labor and Employment kaugnay sa umano'y pang-aabuso na nararanasan ngayon ng mga OFW sa Taiwan.
bunsod ng pagkamatay nga ng isa nilang kababayan sa bansa. Sa interview ng RMN kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, sinabi nitong inaalam pa nila kung may katotohanan ng naturang report. Ang higit na ikinababahala ng DOLE ay ang napabalitang freeze hiring na ikinasal ng Taiwan laban sa mga manggagawang Pinoy. Parang may freeze hiring at isa yan sa mga condition. Pero ang impormasyon na namin nakuha sa PECO, tuloy-tuloy naman daw ang kanilang pagpuproseso ng visa ng mga OFWs na papunta sa Taiwan. Bagamat ikinatuwa ni Baldos na patuloy pa rin ang pagtanggap ng Taiwan sa mga OFWs, aminado naman itong nababahala siya sa posibleng epekto ng sigalot ng Pilipinas sa Taiwan. Ang Taiwan ay probinsya ng People's Republic of China na matagal nang may territorial dispute sa bansa. Sa talaan ng DOLE, nasa 85,000 ang mga OFWs sa Taiwan. Karamihan sa mga ito ay mga production workers o yung mga nagtatrabaho sa mga faktorya. Naniniwala naman ang ekonomistang si Professor Winnie Monsod na hindi magtatagal ang tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at Taiwan. Una rito, hindi tinanggap ng gobyerno ng Taiwan ang paghingi po ng pamanhin ng Pilipinas. Busod ng pamamaril at pagkakapatay nga ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman sa Batanes. Sa interview ng RMN kay Monsod, sinabi nito na mas lalong maapektuhan ang ekonomiya ng Taiwan dahil mas marami itong pinagbibiling produkto sa bansa kumpara sa Pilipinas. Bukod dito, kailangan din anya ng Taiwan ng mga magagawa kaya't kung patuloy sila magmamatigas, sila rin ang mahihirapan. Nabatid na nagpatupad na nga ng freeze hiring sa mga overseas Filipino workers sa Taipei at sinuspindi na rin nila ang kalakalan at academic affairs ng Taiwan at Pilipinas. Ginagamit ang mga workers natin. Kasi nagko-contribute yan. Kailangan nila yung mga overseas workers na yan. So in other words, pag ginagawa ito ng Taiwan, kagalit nila, at the same time that they are trying to punish us, they are punishing themselves. Because kung hindi sila mag-hire ng workers at natapos na ang kontrata ng mga ito, sino ang i-hire nila? Mag-hire na sila ng ibang bansa, pero bakit kaya gusto nila mag-hire ng Pilipino? Kasi magaling na trabahador ang Pilipino. Ayon pa kay Monsod, sensitibo lamang ang Taiwan dahil hanggang ngayon hindi pa rin ito kinikilala bilang isang bansa at nakakabit pa rin sa China. Kaya naman hinala po ni Monsod, isinisisi o ginagawang scapegoat lamang ng Taiwan ang insidente upang iparating ito sa buong mundo na sila ay isang bansa. Taiwan is sensitive because it wants to be very much like China or it wants to be considered on the same footing as China. The Philippines is a perfect scapegoat sa sama ng loob ng Taiwan for the rest of the world. Si Professor Winnie Monsod sa interview ng RMN. Ang Mission 2013, Boboto Ako Election Cabinet. Higit po 1,000 Pilipinong registered voters sa 25 mga bansa ang hindi bumoto sa halalan. Ito ay matapos matuklasan ng National Board of Canvassers na zero results sa Certificates of Canvass o COC sa 25 bansa. Ibig sabihin, wala hong mga bumotong Pinoy sa mga bansang Colombia, Netherlands, Antilles, Suriname, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Dominican Republic, Panama, Ecuador, Peru, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Estonia, Latvia, Burundi, Congo, Madagascar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Somalia, Eritrea, Djibouti at Zambia. Merong 1,122 registered voters sa mga nasabing bansa na dapat sana ay bumoto sa pamamagitan ng poll system of voting o postal system of voting. May 227 voting centers sa iba't ibang panig ng mundo para sa mga overseas absentee voters. Magdidesisyonan mamayang hapon 1:00 ng Commission on Elections kung pagbibigyan nila ang petisyon ng United Nationalist Alliance o una party ni Pagpaliban ang magiging proklamasyon po na mananalong senador sa midterm election. Sa kay Comelec Chairman Sixto Brillantes, kung pagbibigyan nila ang apela ng una ay walang magaganap na proklamasyon ngayong araw. Pero kung hindi, posibleng mamaya din ay maihag na nila ang 5 o 6 na mga nanalong senador. Pero sinasabi, pwede na. And the decision is, nagpo-proclaim na kami unless ang decision namin i-grant yung petition ng una. Samantala, nagbanta si Brillantes na kanya idedemanda ang kanya mga kritiko na wala nang ginawa kundi upakan ang trabaho ng Comelec. Nung mga tao sa labas, nagdaldal, wala naman na alam na sa mga pero po po sila, idedemanda ko lahat. Pero po po sa doon na bang erong na
meron. Wala, hindi naman mga santo yan. Siyempre nagkakamali. Maski naman kami, ang dami namin errors. So kayo, marami kayong errors. Mas marami pa kami kayong errors. Pero, errors ang pag-usapan. Bakit errors ang hinahanap nyo? Ba't hindi yung tama ka natin? Ang bahagi po ng pahayag ni Comelec Chairman Sixto Brillante sa isinagawang press briefing sa PICC kaninang umaga. Palasyo, dumistansya sa mabagal na bilangan sa Comelec. Kasama natin sa Balita Live si Deo de Guzman. RMN Report. Ipinaubayan na ng Palasyo ng Malacanang sa Commission on Election ng pagsusulba sa issue ng mabagal na transmittal ng mga election returns mula sa ilang lalawigan. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Laciarda, hindi naman nakakalimutan ng COMELEC ang kanilang mandato at siguradong ginagawa na nila ito ng paraan. Napatid na ang pangunahing dahilan ng pagkabalan ng proklamasyon ng COMELEC sa mga nanalong senador ay ang mabagal na transmittal ng mga election returns. Matatandaan ang sinabi ng COMELEC na kahapon sana ay magpoproklama na sana sila ng panalo pero hindi ito natuloy dahil sa bagal ng pagdating ng mga election returns. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Maayos na pagbabalik po ng mga PCOS machine sa COMELEC warehouse, tinututukan ng PNP. Sama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Nakatutok na ngayon ang pambansang pulisya sa pagtiyak ng maayos na pagbabalik sa mga PCOS machine at ilang pang election paraphernalia sa mga COMELEC warehouse. Ito kaugnay sa pagtatapos ng ginawang botohan. Sa isinagawang Special National Task Force Safe Response dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Director General Alan Purisima na gagamitin nila kanilang National Election Monitoring Action Center na may kakayahang matrak kung saan dalalihin ang mga PCOS machine. Dagdag pa ni Purisima na bago ang election ay ginawa na nila ito at mulian nilang gagamitin ang tracking system na kanilang LEMAC sa pagbabalik ng mga PCOS machine sa mga warehouse. Bahagi aniya ng kanilang election duties ang mapangalagaan ang seguridad bilang ng PCOS machine kundi pati ang mga iba pang paraphernalia na ginamit ditong halalan. Samantala sa kabuuang assessment naman ng Task Force Safe Halalan nakapagdala ang PNP ng 81 mga election-related violence incidents. 52 dito ang nasawi. 76 na katao naman ang kanilang inaaresto dahil sa pagsasagawa ng vote buying habang 136 katao naman ang naitalang lumabag sa liquor ban. 116 ay mula sa PRO 11 habang 20 naman ay mula sa National Capital Region. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Unofficial counting posibleng ipatigil ng COMELEC. Kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. Tatak, RMN Report. Ipapahinto na nga ng Commission on Elections o COMELEC ang partial and official counting na isinasagawa katulad ng sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Ito ay sa oras na makapagdesisyon ang COMELEC na iproklama na mamayang hapon ang hanggang 5 o hanggang 6 na senador. Katuwiran ni Brillantes, hindi magandang tingnan na nagpoproklama na ang National Board of Canvassers ay nagpapatuloy pa rin ang partial and official counting ng PPCRB. Sa ngayon, suspendido ang canvassing na isinasagawa ng National Board of Canvassers dito sa PICC habang isinasagawa ang unbanked meeting kung saan tinatalakay kung pagbibigyan ang petition ng UNA o United Nationalist Alliance na huwag munang magproklama dahil marami pang boto ang hindi nabibilang dahil sa sobrang mabagal na transmission ng mga data. Sa oras na ipatigil ang unofficial counting, ipapasuspindi na ng COMELEC ang pag-release ng data ng transparency server na siyang pinagkukunan ng unofficial counting. Sa ngayon, 48 pa lamang mula sa 304 na COCs o Certificate of Canvass ang nabibilang at nangunguna 15% pa lang yan halos at nangunguna pa rin si Grace Po na mayroong 4,729,889. Pangalawa, Lauren Legarda mayroong 4,343,113 na boto. Si Chis Escudero, pangatlo, 4,067,421 votes. Alan Peter Cayetano, 4,049,550. Panglima, Nancy Binay na mayroong 3,825,405 votes. Pang-ani, si Sunny Angara. Pang-pito, Bam Aquino. Pang-walo, Coco Pimentel. Pang-siyam, Antonio Trillanes. Pang-sampo, JB Ejercito. Pang-11, Cynthia Villar. Pang-12, Gringo Nasan. Pang-13, Dick Gordon. Pang-14, Jack Enrile. At pang-15, Juan Miguel Zubiri. Kasama mo dito sa PICC para sa Grace Mariano, Tatak, RMN. Ito ang Mission 2013. Boboto ako. Election Coverage.
Sa iba pang balita, tiniyak po ng Department of Education na makakatanggap ng karampatang sahod ang mga magsisimulang guro kasabay ng opisyal na pagpapatupad ng K-12 program ng pamahalaan. Ayon kay DepEd ASEC Tonosito Umali, ang mga guro sa kindergarten, elementary at high school ay makatanggap ng kabuuan 20,000 pesos sa isang buwan, kung saan kabilang po dito ang kanilang 2,000 allowance. Kasabay niyan, umaasa ang Kagawaran ng Edukasyon na susuportahan ng mga magulang ang bagong batas na makatutulong na malaki sa kinabukasan ng isang mag-aaral. Ito pong ating K-12 na batas na nalagdaan po kahapon ng ating Pangulong Noynoy Aquino ay walang kadudadudang ating kailangan. Suportahan po natin ito. Inaasahan po natin na ang ating curriculum ay magiging makabuluhan. Ito po ay babaguhin sa isang pamamaraan na ang mga itinuturo sa ating mga mag-aaral ay yung talagang dapat pong kakailanganin po nila, lalong-lalo na po doon sa magtatapos ng high school upang sila po ay maging masanda sa mundo ng pagtatrabaho, pagninegosyo. Tulungan po natin ang inyong pamahalaan, tulungan po natin ang ating kalihim brother Armin Luisto upang lahat po ng programang ito ay maging matagumpay. Samantala, inihag din ni Umali na arangkada na sa Mayo 20 hanggang 24 ang taon ng Brigada Eskwela ng DepEd. Kaugnay po ng paghanda sa pasukan. Inimok din ito ang publiko na makiisa sa paglilinis at pagkukumpuni na maggamit sa eskwelahan sa buong bansa para sa mga papasok na estudyante magsisimula sa June 3. Yung konsepto po ng bayanihan atin pong pinapairal dito, lilinisin po natin ang ating paaralan, tayo po yung magpipintura, tayo po yung magkukumpuni ng mga silya kung ito po yung may kaunting sira, kung ano man po ang kakailanganin para po masiguro natin na pagdating po ng pasukan sa ika-3 ng Hunyo ay magiging maayos po ang kalagayan ng ating mga anak at mag-aaral. Si DepEd ASEC Umali sa interview ng RMN. Inihayag ngayon ng WHO, World Health Organization, na posibleng maipasa tao sa tao ang novel coronavirus sa Europe at Middle East. Ayon kay WHO Assistant Director General KG Fukuda, bagamat wala pang ebidensya ng generalized transmission in communities ang nasabing virus, mabilis ang pagkalat nito sa iba pang tao na nakakasalamuhan ng tinamaan na coronavirus. Sa kabuang 40 kaso ng novel coronavirus na ang naitala sa buong mundo, kung saan 20 na ang namatay. Bukod sa Saudi Arabia, may kaso na rin ngayon ang sakit na yan sa Jordan, Qatar, Germany, Britain at France. RMN Nationwide Report. Ito ang Mission 2013. Boboto ako. Election Coverage. Tatak RMN. Yung mga nanalong kandidato sa Davao ay naiproklaman na. Kasama natin sa Balita Live, Marvin Pineda ng RMN Davao. RMN Report. Naproklama na ang mga nananalong kandidato dito sa lungsod ng Davao matapos ang isinigawang bilang ng City Board of Canvassing kagabi. Mga naproklama ay sina Incumbent Congressman Carlo Nograles sa unang distrito, Incumbent Congressman Mylene Garcia sa ikalawang distrito naman, at ang walang kalaban na si Incumbent Congressman Isidro Ugab naman sa ikatlong distrito bilang mga bagong congressman. Sina former Vice Mayor Rodrigo Duterte naman ay naproklama din bilang bagong mayor ng lungsod ng Davao, at ang kanyang anak na si former EDC President Paulo Duterte ang bagong Vice Mayor, habang sa mga councilor ang ikalawang distrito pa lamang ang hindi pa naproklama dahil may mga election return na galing sa mga malalayong barangay ang hindi pa na-transmit ang resulta. Nantala ang kunti ang bilangan ng proclamation ng mga nanalong kandidato dahil palaging nakaresist ang board sapagkat si Atty. Aini Ampulokyo na siya namang chairman ng board ay palaging lumalabas sa canvassing dahil sa health reason. Sa ibang balita naman, sinimulan na kahapon ng Office of the City Environment and Natural Resources ang pagbaklas at pagligpit ng mga naiwang mga campaign materials ng mga kandidato ng nakaraang eleksyon. Ayon pa kay Atty. Filisarta, ng Sinro na sinimulan noong Martes hanggang kahapon, umabot sa 1.79 tons na mga basura na galing sa mga campaign materials ang kanilang nakolekta. Dagdag pa ni Filisarta na ang naturang mga basura kinuha naman ng isang pribadong junk shop at sila na ang mag-recycle nito para gawing plastic na upuan. Kasama mo sa DXBC RMN Davao para sa Mission 2013, bubuto ako, Marvin Pineda, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Yung mga nanalo naman sa local level sa Agusan provinces na iproklama na. Kasama natin sa Balita Live, Ramil Banges ng RMN Butuan. RMN Report.
Halos lahat ng mga nanalong kandidato sa municipal at city level sa dalawang probinsya ng Agusan ay naiproklama na. Ito ay ayon kay Comelec Caraga Regional Director Abbas. Ayon sa opisyal, naging mapayapa sa kabuuan ang halalan. May mga kunting problema mano sa mga PCOS machine sa iba't ibang lungsod. Ngunit ito ay nagawa ng paraan ng mga teknisyan. Sa Agusan del Norte, kontrolado pa rin ang mga amante. Pati na rin ang Butuan City, kontrolado din ng mga amante na siyang humahawak ngayon. Sa Agusan del Sur, mga plaza pa rin ang namamayagpag at walang kalaban na ibang pamilya, kaya sila tuloy ang naglaban-laban. Nananatili sa pwesto si Governor Idibong Plaza sa Agusan del Sur, samantala natalo naman sa kanyang sariling kapatid si Ompong Plaza sa pagka-kongresista sa Agusan del Sur. Nagpapasalamat naman ang Philippine National Police, itong si General Napiñas ng PNP Caraga, sa mapayapang halalan sa buong Caraga Region. Kasama mo o para sa Mission 2013, kasama mo sa Armen Butuan, Ramil Bangis Tatak Armen. Nationwide. Mga botante sa Port District ng Camarines Sur, patuloy po nag-abang sa resulta ng halalan. Tama natin sa Beta Live, Renan Relioso ng RMN Naga. RMN Report. Patuloy na inaabangan ng mga taga 4th District ng lalawigan ng Camarines Sur ang resulta ng final at official na resulta sa pagka-congressman sa pag-canvas ng mga boto. Ang matinding naglaban sa pagka-congressman sa 4th District ay sina Actor Agamulak at Attorney Wimpy Fuentebella, anak ni outgoing congressman at Deputy Speaker Noli Fuentebella. Sa kampo ni Mulak na niwalang silang panalo, samantalang sa kampo naman ng mga Fuentebella, sila ang panalo. Ito'y dahil na rin sa mga certificate of canvas na kanilang hawak galing sa mga munisipyo at lumalabas na lamang ng humigit 2,000 boto ang kampo ng Fuentebella o kaya si Attorney Wimpy Fuentebella. Gayunpaman, nanawagan ang kampo ni Attorney Wimpy Fuentebella na hintayin na lang ang final at official na resulta galing sa Provincial Board of Canvassers. Kasama mo sa DWNX 91.1 Armen Naga para sa Mission 2013. Fernando Ilioso, Tatak, Armen. Ito ang Mission 2013. Boboto ako. Election Coverage. Tatak, Armen. RMN News Negosyo. Mga kasama, nalagpasan na po ng National Food Authority ang kanilang target na mahigit 1 milyong sakong palay ngayong Abril. Ayon kay NFA Administrator Orlan Calaya, gumabot sa 2,286,624 na sakong palay ang na-produce ngayong Abril, kung saan mas mataas po ito ng 212%. Kabilang sa mga rehiyong pinagmumulan ng pinakamaraming supply ng palay ay ang Region 4, yung Southern Tagalog, Central Luzon at ang Cagayan Valley. Naasa ng NFA na magtutuloy-tuloy ang masaganang produksyon, partikular na sa Oktubre hanggang Disyembre. Ito yung mga buwan talaga na anihan. Nagpasalamat din si Kalayag sa mga tauhan ng NFA na patuloy pong nagsusulong at buong sikap na nagtatrabaho para maabot ang target ng Pilipinas. RMN News Abroad. Sa Iraq, mahigit 35 katao ang patay sa hiwa-hiwalay na pagpapasabog sa Baghdad. Hinina lang ang tensyon sa pagitan ng Sunni Muslims at Shiites ang dahilan ng sunod-sunod na pagpapasabog. Sa ulat ay naitala ang unang pagsabog sa kapital ng Baghdad kasama ang isang cafe at palengke na ikinamatay ng 22 katao. Sumunod naman ang pagpapasabog sa government building o malapit sa government building sa Kirkuk na ikinamatay naman ng 10 katao. Patay ang 3 pulis sa naturang lugar matapos hagisan rin ng bomba ang sasakyan ng mga ito. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong tanghali ng Huwebes, May 16, 2013. Sa mga taga-Kalibo, susunod na dyan ang targetan ay sa Udto sa DYKR 1161. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type ang RMN News Nationwide. Sama niyo serbisyo publiko si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. Opo, RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan
Batman sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:31. That time check was brought to you by Cobra Energy.